Tunghayan natin ang palabas na pinamagatang, Wind River na pinalabas noong 2017 na kung saan, sinubukang ikubli ng mga salarin ang kanilang ginawang krimen, ngunit nalantad ito, at nasukol at napanagot ang mga ito, dahil sa mga bakas, at mga ebidensyang naging tulay para may ugnay dito ang buong katotohanan. This is Pusik Station Movie Recap. Sa umpisa ng eksena, pinakita dito ang isang babae, na tumatakbo sa isang napakalawak at napakalamig na yellow sa isang lugar, sa gitna ng kadiliman, na tila may humahabol nito. Nalipat ang eksena, at pinakita dito ang isang hukbo ng mga tupa, maya-maya pa ay, umaalangaw ang isang putok na galing sa isang kalibre ng baril, na umaasinta sa mga mapangahas na lobo, na umaaligid sa tumpok ng mga tupa, at isa-isang nagbagsakan ang mga ito, at yung iba ay nagkaroon pa ng pagkakataong ito'y matakasan. Kasunod nito, ay ang pagtayo ni Cory Lambert, isang hunter, na siyang may kagagawan sa eksenang nagaganap. Sa mga sumunod na eksena, bumaba si Cory ng bayan upang puntahan ang kanyang asawa na si Wilma, at pinaalam nito kay Wilma, na pupunta siya sa bahay nila Wilma dahil namatay daw ang alaga nilang baka doon at pinapapunta siya dito ng kanyang biyenan, at isama na rin niya si Casey ang kanilang anak. Pinaalalahanan siya ni Wilma na bantayang mabuti ang bata, at nabanggit din ito ang planong paghahanap nito ng trabaho sa kabilang syudad. Sinabihan siya ni Cory na mag-ingat sa daan dahil paparating na ang bagyo at pinaiiwas na huwag nang dumaan ng Pinedale dahil delikado doon. Bilang ama, tinuruan ni Cory ang kanyang anak sa kanyang mga natutunan bilang isang veteranong hunter, gaya na lamang ng tamang paghahandle at pagbibigay ng respeto at pagmamahal sa isang hayop. Sa mga sumunod na eksena, nakarating na si Cory sa bahay ng kanyang biyenan na mga magulang ng kanyang asawa, at dinala siya agad dito kung saan nakapwesto ang namatay na baka, at ang kanilang suspetsa ay layon ang may gawa nito. Tiningnan ito ni Cory at sa kanyang palagay ay layon nga ang gumawa nito, isang inang layon na tinunturuan ang kanyang dalawang anak kung paano maghanap ng makakain. Umikot si Cory sa lugar sakay ng sled upang mag-UZ sa dito. At sa di inaasahan, bigla itong nakakakita ng patak ng dugo at bakas ng paa sa snow. Kaya dali-dali nitong sinundan kung saan patungo ang mga bakas na ito. At dito tumambad sa kanyang harapan ang isang nakataob na katawan ng wala ng buhay na babae, at ang kinagulat niya ay kilala niya ito, siya ay si Natalie Hansen, anak ng kanyang kaibigan na isang Native American. Kaya agad tumawag ito ng emergency assistance sa mga otoridad na nakakasakop sa lugar ng Wind River Indian Reservation. Dumating ang chief ng tribal police na si Ben Shoyo, sa bahay ng manugang ni Cory, at dito sinabi ng police chief na hindi muna siya gagawa ng mga hakbang hanggat hindi ito mapuntahan ng FBI. Sinabi ni Cory na gusto niyang sundan ang mga bakas ng paa mula sa pinangyarihan, dahil baka mabobora na ito at matatabunan, dahil kumapal na ang mga yelo, ngunit hindi ito pinayagan ng pulis dahil hindi pa daw ito nasuri ng FBI. Naitanong ni Cory kung naipaalam na ba ito ng pulis sa kamag-anakan, ngunit ang sagot ng pulis ay hindi pa. Maya-maya pa ay dumating na ang FBI na si Jane Banner na mag-isa. Nagpakilala ang Chief of Police at pinakilala na rin sila Cory at ang biyenan nito. Sinabi ni Cory na nasa 8 kilometers ang layo kung saan natagpuan ang bangkay ni Natalie, kaya kailangan daw ni Jane na magpalit ng damit pang snow dahil kung hindi, baka ikamatay pa niya ito, dahil sa sobrang lamig dito. Pinahiram si Jane ng thermal na damit, bota, at gloves, ng biyenan ni Cory upang may magamit at sinabihan na ibalik ito pagkatapos, dahil damit ito ng kanyang mahal na apo na si Emily, at tumugon naman dito si Jane at nagpasalamat. Di na sila nagsayang ng oras pa, at agad nilang pinuntahan ang lugar na pinangyarihan. Pagkarating sa lugar ay nag-umpisa ng mag-imbestiga si Jane, kinilala ni Cory na ang bangkay ay si Natalie, at nakatira ito sa Fort Wakashi. Naitanong ni Jane sa pulis kung may nai-report na ba sa pagkawala ni Natalie, ngunit ang sagot ng pulis ay wala pa, kaya daw tinawagan siya para dito.
Sa pagyusisa ni Jane sa katawan ng bangkay, ay nakitaan niyang may dugo sa pantalon tapat ng masisilang bahagi ng babae, kaya agad sinabi niya sa pulis na ipasuri ito kung nagahasa ba, at pagkatapos nito, ay tiyakin na kumpleto pa ang mga gamit nito para pa sa ibang karagdagan pagsusuri. At dahil sa mga nakita ni Jane sa lugar ng pinangyarihan, ay dineklara niya itong isang homicide. At naitanong ni Jane kay Cory kung gaano niya kakabisado ang lugar, at kung mayroon bang mga kabahayan na malapit sa lugar na posibleng pinaggalingan ni Natalie bago siya nakarating dito sa lugar at nawalan ng buhay. Sinagot siya ni Cory na kabisado niya ang lugar dahil isa siyang hunter dito, at mayroon daw 3 kabahayan na malapit sa lugar, nasa 5 kilometro mula dito, at ang lungga ng mga adik na Some Little Feathers. Sinabi ni Cory na may mga makinarya sa baba dahil may nagmimina ng langis doon at nasa 8 kilometro ang layo nito mula sa kanila. Meron silang trailer para sa mga trabahador pero sarado ito dahil winter season. Sinabi ng pulis na may mga iilang kabataang babae, ang pumupunta dito gamit ang kanilang snowmobile, at minsan may katuwaan din sa lugar. Pinalapit ni Cory ang FBI at pinaliwanagan kung ano ang kanyang nakikita sa mga bakas. At bilang veteranong hunter sinabi nito na ang bakas ng paa ay tanda ng kanyang pagtakbo hanggang bumagsak siya rito. At dahil daw mababa pa sa 20 degree ang temperatura sa lugar paggabi, at kapag pumasok ang lamig nito sa iyong baga, ito ang dahilan para pumutok ang mga maliliit na parang supot nito, at pag ang likido ng baga ay nalamigan na rin ng sobra, ay tila magyayelo ito, at pag napuno na ng dugo ang iyong baga, mag-umpisa ng ubuhin ang tao, at malulunod ito sa sarili dugo, ayon ni Cory. Dagdag sinabi ni Cory na mahirap istemahin kung gaano kalayo ang tinakbo ni Natalie bago ito nasawi, lalo na sa masama ang panahon, pero isa lang daw ang alam niya, isang palaban na babae si Natalie. Bago pa man sila umalis sa pinangyarihan, ay nakiusap si Jane kay Cory na tulungan siya sa naturang kaso. Kinagabihan, naglagay ng polvoro si Cory sa kanyang mga bala para sa kanyang baril. Maya-maya pa ay lumapit ang kanyang anak na si Casey at naitanong kung sino ang babaeng nasawi sa snow. At sinabi ni Cory na nanaligaw lang ito at nasawi sa sobrang lamig ng panahon, at dito naisingit ng anak niyang si Casey na ang pagkamatay ba ng babaeng ito ay kamukha din ng pagkamatay ng kanyang ate na si Emily na nasawi di sa sobrang lamig ng snow, at dito napasang ayon ang kanyang ama na si Cory. Kinabukasan pinuntahan ni Jane at Ben ang nag-eksamin sa katawan ni Natalie. At habang naglalakad sila ay naitanong ni Jane sa pulis kung alam na ba ng mga magulang ang nangyayari sa anak at bakit hindi nila na-i-report ang pagkawala nito. Sinabi ng pulis na alam na ng mga magulang, at kaya hindi nila na-i-report dahil lagi daw itong sumasama sa kanyang nobyo at pangalawa, 18 years old na ito at malaya na nitong gawin ang gusto niya. Pagdating nila sa opisina ng examiner na si Randy Whiteburst, dito sinabi ng examiner ang resulta ng kanyang pagsusuri. Mula sa malalim na sugat sa noo, sa 2 nabaling tadyang, at ang sugat sa masisilang bahagi ng babae na tanda ng paggamit nito ng paulit-ulit. Naitanong ni Jane kung nagahasa ba ito, ngunit ang sagot ng examiner, ay mahirap daw sabihin na nagahasa ang babae. Para masagot ito ay nagsagawa na siya ng swab test at DNA, at pinadala na ang sample sa FBI Crime Lab para sa request ni Jane, ngunit kailangan nilang antayin ito ng 6 na linggo upang matiyak kung nagahasa ba talaga ang babae. At dito, tinanong ng Chief of Police ang examiner kung ano ang kanyang ilagay sa sanhi ng pagkamatay ng babae, at dito sinagot sila ng examiner na pulmonary hemorrhage. Dito nag-react si Jane, at sinabi sa examiner, kung bakit pulmonary hemorrhage lang at bakit hindi homicide, dahil hindi daw maisantabi, na posibleng nagahasa daw ito ng paulit-ulit at binugbog. Dito nagpaliwanag ang examiner na pwedeng murder ito, dahil hindi daw tatakbo ang isang babae sa nagyayelong lugar kung walang umaatake nito, pero hindi daw maaaring ilagay niya sa death certificate ng babae ay homicide. Sinabi ni Jane sa examiner, na hindi siya pumunta dito para makipagtalo, at magpaliwanagan, pumunta siya dito upang malaman kung ano ang sanhi ng pagkamatay ng babae, at kung pulmonary hemorrhage ang result ng kanyang examination at hindi homicide, ay hindi siya papayagang magpadala ng FBI team sa lugar. At dagdag sinabi ni Jane sa examiner, na ang kasong ito ay hindi sakop ng jurisdiction ng FBI,
kung hindi, sakop ito sa Bureau of Indian Affairs, at nabaling ang tanong ni Jane sa pulis at sinabi sa pulis na bakit hindi niya inatasan ang kanyang 6 na opisyal na nakatalaga sa lugar na nasasakupan para maresolba ito. At nang marinig ito ng examiner, ay biglang binago ang sinabi nito, at sinabi, na isa itong murder, at nakahanda siyang suportahan at patunayan ito. Subalit, sinabi niya kay Jane, na hindi maaring murder ang ilagay niya sa sertipikasyon ng pagkamatay ng babae. At nang marinig ito ni Jane, ay lumabas ito ng laboratorio. Nagpasalamat ang chief police sa malasakit ni Jane, dahil hindi daw ito karaniwang ginagawa ng mga FBI, sinabi ni Jane sa chief of police, na kung makita ng supervisor niya ang report, siguradong pababalikin na siyang ng Las Vegas, gusto daw niyang makatulong pero wala na siyang magawa kung sakaling mangyari na ito. Pinuntahan nila Jane at ng pulis ang tirahan ng mga magulang ng nasawing Natalie, para sa mga katanungan, at dito sinabi ng tatay ni Natalie na si Martin, na hinayaan na nilang sumama ang kanyang anak sa kanyang boyfriend kahit hindi pa nila ito nakikita at nakilala dahil 18 years old na daw itong si Natalie. Sinabi ni Jane sa tatay ni Natalie na kaya siya naparito upang tumulong, at gusto sanang kausapin nito ang kanyang asawa, subalit nabigo ito, dahil wala ito sa katinoan at dumanas ng matinding depression, kaya dahil sa nasaksihan, ay nanghingi ng paumanhin si Jane sa asawa. Biglang kumatok si Cory sa pintuan at nang buksan ito ni Martin, ay dito binuhos at nilabas ng kaibigang Martin ang sakit at pighati na kanyang naramdaman tungkol sa nangyayari sa kanyang anak na si Natalie. Sinabi ni Cory na para malagpasan niya ito ay kailangan lang niyang tanggapin na wala na ang kanyang anak at di na ito maibalik pa, katulad ng pagtanggap niya nung panahon na dumanas din siya ng pighati at kalungkutan nung oras na pumanaw din ang kanyang anak na si Emily. Naitanong ni Cory kung saan na ang kanyang lalaking anak, na si Chip Hansen, at ang naisagot ni Martin, ay pakalat-kalat na lang daw ito at nalulong na sa droga. At bago pa man sila matapos sa kanilang usapan, sinabi ni Martin kay Cory, na kung sakaling malaman ni Cory kung sino ang may kagagawan nito sa kanyang anak, ay siya na ang baalang ipaghiganti ang kanyang anak at iligpit ito, at tumango si Cory sa pakiusap ng kaibigan. Kinabukasan, natuntun nila ang pinaglunggaan ng anak ni Martin na si Chip. Umikot si Cory sa likod na bahagi ng lugar, habang kinausap nila Jane si Sam na barkada ni Chip na halatang sabog na ng pinagbabawal na gamot, itinanggi ni Sam na kasama nila ang anak ni Martin, at nang maalala niya ang chief of police na siyang nagpakulong sa kanyang kapatid, ay agad kumuha ito ng tear gas at walang ano-ano'y inispray sa pagmumukha ni na Jane at ng pulis, at sabay sara ng pintuan. Naluha at naubo ang dalawa sa natamong pag-spray ng lalaki sa kanila, kaya sumigaw ang pulis at sinabi kay Cory na bantayan niya ang likod ng bahay. Kaya nang marinig ito ni Cory, ay agad kumuha ito ng pala, at sakto patakas ang mga ogag, kaya nahataw ito ng pala at may kasunod pa, pangpatulog. Pinasok ni Jane ang kwarto ng mga tukmul, at sa halip na sumuko itong si Sam, ay nakuha pa nitong nakipagbarilan kay Jane kaya ito'y nasawi. Kinausap ni Jane si Chip tungkol sa nangyari sa kanyang kapatid, ngunit tila walang alam sa nagyayari ang kanyang kapatid, kaya napatingin na lamang si Jane sa pulis, at dito sinabi ng kapatid ni Natalie kung meron bang ginawa ang puting lalaki sa kanyang kapatid, at nang malaman ng kapatid na wala na si Natalie, dahil natagpuan itong bangkay na at pinaghihinalaang nagahasa ay umiyak ito at napasigaw sa galit. Sa mga sumunod na eksena, sinabi ni Jane kay Cory, na dadalhin niya ang kapatid ni Natalie sa lander, baka sakaling sabihin nito kung ano ang pangalan ng boyfriend nito, para mapuntahan ito kung saan ito nakatira, at nagtratrabaho. Ngunit sinagot siya ni Cory na paano kung hindi ito magsasabi ng totoo. Dagdag sinabi ni Cory kay Jane na alam niyang naghahanap siya ng clue para sa ikakalutas ng kaso, pero di daw nito nakita ang mga senyales na nasa paligid. Kaya dinala nito si Jane at pinakita ang bakas ng sled, o snowmobile, sa harap nila, paakyat ng bundok gamit ang teleskopyo, at nang makita ni Jane ang mga bakas ng sled na ito, dito sinabi ni Cory na, natagpuan ang katawan ni Natalie sa likod ng bundok na iyon, at mula dito sa kanilang kinatatayuan merong nagbaba ng sled at nagmaneho ito, paakyat ng bundok,
pero walang nakitang bakas na palantandaang bumalik ito pababa. Bakit kaya? Kaya sinabi ni Cory kay Jane na ang sagot ng kanilang katanungan ay lahat nasa itaas. Kaya walang ano-ano'y inakyat nila ito loob ng isang sled. Pagdating sa parteng itaas ay nilakad na lang nila ito dahil sobrang kapal na ng yelo at di na kaya ng sled ito. Patuloy sila sa paglakad habang sinusundan ang bakas ng sled. Laking gulat nila sa may kalyuan, ay nakita nila ang isa na namang katawan ng lalaking wala ng buhay. Kinagabihan, nakausap ni Cory ang Chief of Police na si Ben, at nalaman na nito ang natagpuang bangkay sa itaas na bahagi ng bundok, at nai-report na ito. Bago pa man dinala sa himpilan ng mga otoridad, ang nahuling sila Chip at kasama nito, ay kinausap ni Cory si Chip Hansen, tungkol sa mga nangyayari sa kanyang kapatid na si Natalie, at dito nabanggit ni Chip ang pangalan ng boyfriend ni Natalie na si Matt, ngunit di niya alam ang apelyido nito, pero ang alam niya, isa daw itong security sa site na minahan ng mga langis, sa itaas ng party ng bundok. Sinabi ni Cory sa chief na nasa minahan umano ng langis nagtatrabaho ang boyfriend ni Natalie na si Matt, at dahil sa narinig sinabi ng Chief of Police, na pupuntahan nila ito kinabukasan, at kasama siya dito. Sa mga sumunod na eksena, pumunta si Jane sa bahay ni Cory, at sinabi na si Matt Rayburn ang pangalan ng lalaking natagpuan nilang wala ng buhay sa bundok, at isa itong security contractor sa nasabing minahan ng langis. At ito ang boyfriend ng namatay na Natalie. Pinapasok ni Cory ang FBI Jane sa kanyang pamamahay at inalok ng mainom. At habang kumuha nito ng mainom si Cory, ay inikot ni Jane ang kanyang paningin sa loob ng sala, at nakita nito ang mga larawan ng pamilya ni Cory, at hanggang nabaling nito ang kanyang atensyon sa larawan ng babae, na anak na panganay ni Cory na si Emily. At dito na ikwento ni Cory ang masakit na nangyayari sa kanyang panganay na anak, na habang nag-day off daw umano siya, at nasa isang hotel, ay tinawagan niya ang kanyang asawa na si Wilma dahil gusto niya itong makasama, at habang magkasama sila, ay pinagkatiwala nila ang kanilang bunsong anak na si Casey, sa panganay nilang anak na si Emily na noy 16 years old na. At dahil wala sila sa bahay, ay nagsipagdatingan ang mga kaibigan nito, nagkaroon ng party-party, at hanggang sa lumaon ay may dumating, at nakikisali din sa party na hindi naman nila kilala, at nagpatuloy sila sa katuwaan, hanggang sa kinabukasan, ay nakatanggap na lang sila ng tawag mula kay Natalie na best friend ng anak niya, at sinabi na nawawala si Emily, at natagpuan na lang ito ng isang tagapastol ng Tupa, 32 kilometro mula sa kanilang bahay, at hindi nila alam kung bakit nakarating ito nito ng ganun kalayo. Napaluha si Cory habang nagkwento, at pati si Jane ay nakikisimpatya na rin dito. At bago umalis si Jane, nasabi nito kay Cory, na pupuntahan nila ang nasabing minahan ng langis kinabukasan, at nabanggit din ni Cory kay Jane na ang pangalan ng boyfriend ng namatay na Natalie ay si Matt, at ito'y kailangan nilang alamin. Kinabukasan, naghanda na sila Cory at Jane pati ang mga otoridad na sakop ng Chief of Police na si Ben, upang akyatin ang kinaroroonan ng minahan ng langis na pinagtatrabahoan ni Matt, at dito sinabi ni Jane sa kanila, na may mga kamera daw umano sa lugar ng minahan, at baka makakakuha sila dito ng mga footage na makatulong sa kaso, at isama na rin nilang tingnan, ang trailer ni Matt Rayburn baka may makita silang ebidensya, na pwedeng iugnay sa pagkamatay ng lalaki. Sinabi ng Chief of Police na si Ben, na iikot na lang sila sa Wyoming dahil sobrang kapal na ng yelo at hindi ito kaya ng sled, pero si Cory ay doon na dadaan sa lunggan nina Chip Hansen, upang sundan nito ang bakas ng sled na kanyang nakikita, at alamin kung saan patungo ito. At di na sila nag-aksaya ng oras, at agad na silang umalis. Pinaba ni Cory ang kanyang sled mula sa bakas na kanyang nakita malapit sa lunggan nina Chip, at sinundan niya ito, samantalang ang grupo nina Jane ay nag-umpisa na ring gamitin ang kanilang dalang sled patungo sa minahan. Sa kalagitnaan ng bundok, ay bumaba si Cory sa kanyang sled dahil nakakita siya ng bakas ng paa ng layon at sinundan niya ito. Samantalang ang tropa nina Jane ay nakarating na sa minahan ng langis. Sinalubong sila agad ng isang security na si Curtis, na nakapansin sa kanilang pagdating, at agad na itanong ng pulis kung kilala ba niya si Matt Rayburn,
Tumungo ang security at nagtanong ito pabalik sa pulis kung alam ba nito kung saan na si Matt. Sinabi ng pulis na hindi nila alam, at binalik nito ang katanungan kung alam ba nito kung nasaan na ito. Sinabi ng security, na nakita niya ito ilang araw na ang nakakalipas, nag-away ito ng kanyang kasintahan, umalis ang babae at sinundan ito ni Matt, at mapa hanggang sa ngayon ay hindi na daw ito nakabalik. Hindi daw nila alam ang kanilang gagawin, at naghihintay na lang daw sila kung ano ang aksyon ng kumpanya, kung tatanggalin na ba ito sa trabaho, or i-report na nila ito sa otoridad. Biglang dumating ang isang security na si Dillon at nakikiusyoso na din sa usapan. Napansin ni Jane ang mga galos sa pagmumukha ng dalawang security kaya naitanong nito kung napaano ito, at ang sagot ni Curtis ay sumabit daw ito sa sanga ng pine tree dahil wala naman daw silang isyong helmet ng kumpanya. Naitanong ng isang pulis na si Evan, kung natutulog daw ba si Matt Rayburn sa kanyang trailer, at sinang-ayonan naman ito ni Curtis, at sinabi na lahat sila ay dito natutulog. Sinabi ng pulis na gusto nilang makita ang trailer ni Matt, at di naman nag-atubiling sinamahan sila ng mga security. Sumatalang si Cory, ay patuloy na sinundan ang bakas ng sled hanggang sa pinakatuktok ng bundok, at nang sinilip niya ito sa kanyang teleskopyo, ang pinaruroonan ng bakas, ay dito nakita niya ang tropa ni na Jane na ngayon naglalakad naman patungo sa trailer ni Matt, kaya napaisip nito si Cory. Habang naglalakad sila Jane kasama ang mga security ng sites, naitanong ng security kung saan na nga daw si Matt, at sinagot siya ni Jane na ito'y kanilang aalamin, dahil ayon sa na-file na report, ay nawawala daw ang girlfriend nito. Biglang sumagot ang security at sinabi kay Jane na, akala nila natagpuan na ang bangkay ni Natalie sa bundok, at dahil sa sinabi ng security, ay nagulat si Jane dahil wala daw siyang naalala na binanggit nila ang pangalan ng babae sa report at dito nagkaroon na ng kutob si Jane. Maya-maya pa ay sinabi ng isang pulis na si Evan, kung bakit pinaligiran sila ng mga security, at ilang saglit pa ay nagkapalitan ng maanghang na salita kaya humantong ito sa isang kumusyon, nagkabunutan ng baril. Sinabi ng security na si Curtis sa mga pulis, na hindi nila sakop ang lugar dahil private ito, at walang karapatan ang mga pulis na manghimasok dito, dahil isa itong paglabag sa federal law, kaya dahil dito nagpakilala si Jane na siya ay isang FBI na may karapatan sa nasasakopang lugar. Napakalma ni Jane, ang mga pulis at ang mga security ng sites, kaya sinabi ni Jane sa security na si Curtis, na samahan sila patungo sa trailer ni Matt Rayburn. Samantala, nagmadali si Cory upang makalapit sa lugar kung saan ang sites ng minahan, at tinawagan ang chief of police sa radyo, ngunit hindi ito nasagot ng pulis. Pagdating nila Jane sa harap ng trailer van, kinatok nito ang pintuan, at sa eksinang ito, pinakita nito ang mga kaganapan bago mamatay si Natalie at ang boyfriend nitong si Matt. Habang nag-toothbrush itong si Matt, ay dumating ang girlfriend nitong si Natalie, dahil maginaw daw ang panahon, ay gusto nitong si Natalie, na magpadilig sa kanyang kasintahan na si Matt. Pagkatapos nilang umakyat sa langit, dumating ang mga kasama nitong si Matt na langgo sa alak at pumasok ito sa kanyang kwarto. At dito nag-umpisang bastusin ni Pete ang magkasintahan, at sinabi kay Matt na baka pwedeng ipatikim din sa kanila ang kanyang kasintahan. At dahil sa sobrang kakulitan at pambabastos nitong si Pete ay tinadyakan ito ni Matt, at dito na nag-umpisa ang rambolan. Dahil napuruhan at marami ang tama nitong si Pete, ay sumaklolo itong si Curtis, at kumuha ng matigas na bagay at napukpok sa ulo itong si Natalie dahilan para mawalan ito ng malay, ganun din ito si Matt. Nagising na lamang si Natalie at bumalik ang kamalayan nito habang sinisigang ito ni Pete patalikod, habang nanunood, at nakapila ang mga kasama nitong mga security. Biglang nanumbalik ang malay nitong si Matt, kaya sinugod nito si Pete habang nangabayo sa kanyang kasintahan, nagrambola na naman, kaya nagkaroon ng pagkakataong makalayo si Natalie sa mga lasing na security, na patuloy sa kanilang pambubugbog sa kasintahan na si Matt. Now you know mga idol. Ituloy natin ang kwento. Sa kasunod na eksena, sinubukan na buksan ni Jane ang pinto ng trailer ngunit sarado ito. Sinabi ni Curtis kay Pete, na buksan daw itong trailer dahil may naghanap sa kanyang FBI.
Maya-maya pa ay, nasagot na ni Ben sa radyo ang tawag ni Cory, at biglang sinabihan si Jane ng pulis na lumayo sa pintuan ng trailer, ngunit nahuli na siya dahil kasunod nito ang pag-alingaw-ngaw ng putok ng baril, kasabay ang pagtilapon ni Jane pabagsak. At dito nagkaputukan na ang mga pulis laban sa mga security ng sites. Nasawi ang mga tropa ni Jane kasama na rin dito ang Chief of Police na si Ben. Sa madugong bakbakan. Kinuha ni Curtis ang baril ni Jane at tinutukan ito, maya-maya pa ay, umalungaw ang isang malakas na putok. Sabay ang pagtilapon ni Curtis sanhi ng tama ng bala, nagulantang ang mga kasama nitong security, dahil di nila alam kung saan galing ang naturang pagputok. Maya-maya pa ay, sila na naman ang inasinta ng sunod-sunod na putok. Nagulantang at nagsisigaw si Pete sa loob ng trailer, at tinatawag ang mga kasama nito. Ilang saglit pa ay, tumilapon na naman ang isang kasama nito sanhi ng tama ng bala, kaya nataranta at gumapang si Pete at tumalon ng bintana upang makatakas. Tumakbo ito, nakita ito ni Jane kaya pinutukan ito, ngunit nakasuot ito ng bulletproof kaya ito'y nakalayo. Maya-maya pa ay dumating itong si Cory, at dinala si Jane sa loob ng trailer dahil meron itong malubhang tama ng bala. Gustong hiramin ni Jane ang radyo ni Cory, upang makatawag ito ng helicopter para madala siya sa hospital. Sinabi ni Jane kay Cory, na habulin daw nito ang isang nakatakas, at tumango nito si Cory, subalit sinabi ni Cory kay Jane na huhulihin niya ito, ngunit hindi niya ito dadalhin sa kanya. Tumango nito si Jane at naintindihan na ang gustong ipahiwatig ni Cory. Hinabol ni Cory ang nakatakas na si Pete, at nang maabutan niya ito ay pinitik niya ito ng bot ng baril kaya naplakda si Pete. Bumalik ang malay ni Pete at nagsisigaw, at sa pagkakataong ito ay kasama na niya si Cory sa pinakamalamig at pinakamataas na bundok ng Wyoming, ang Gannett Peak. Lalo pang nagsisigaw si Pete nang makita niyang wala na siyang suot na sapatos. Sa pagkakataong ito, binigyan siya ng kondisyon ni Cory na pakakawalan siya nito basta magsasabi siya ng totoo patungkol kung ano talaga ang totoong nangyayari. Inamin ni Pete na ginahasa niya si Natalie, at binugbog nila ang boyfriend nitong si Matt hanggang mawalan ito ng buhay. At dahil sa narinig, ay napaluha itong si Cory, at dahil may isang salita ito ay pinakawalan niya si Pete sa gitna ng napakalawak na snow, at sinabi nito na kung malagpasan niya, at makarating siya ng highway, ay malaya na siya nito. Tumakbo si Pete sa gitna ng makapal na snow upang makatakas, ngunit hindi pa man siya nakalayo mula kay Cory, ay hiningal na ito, at nahirapan ng huminga, inubo ito, sabay ang pagdura nito ng dugo at nang di na nito makayanan ang kakapusan ng paghinga, ay napahiga ito sa snow, at agad binawian ng buhay. Pinuntahan ni Cory si Jane sa hospital upang kumustahin ang kalagayan. Nagpasalamat si Jane sa pagligtas niya dito, at di nagtagal, ay agad naman itong nagtungo sa bahay ng kaibigan niyang si Martin, at dito nalaman ng kaibigan niyang si Martin na nahuli na ang may kagagawan sa pagkasawi ng kanyang anak na si Natalie. At dito magtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli mga idol. Don't forget to like, subscribe, at pakipindot ang bell icon, para sa susunod nating kwentuhan. Bye-bye. Sup-sup. Mua-mua. Tuldok. I love you all. This is Pusik Station Movie Recap.